Today's video guys, ngayon ang gagawin natin, tatampakan natin ang lupa na ito. Ayan, ayan guys. Magtatampak tayo kasi ang hirap ng mga kasama ngayon. Nagtatrabaho na sila sa constructions. Kaya ngayon guys, ang pagtatambak natin itong ating makinarya, itong L5018. So, binaba ko na itong rotavator niya guys. Binaba ko na. And then, kasi mababa yung yung ating tambak. Papakita natin yung front. Good day mga ka-farmers! Welcome back sa panibagong vlog natin ngayon. Pinapakita ko sa inyo kung paano gamitin o ginagamit ang Kubota L5018 sa pagtambak ng lupa. Patras ang style natin. Para sa mga hindi familiar sa ganitong proseso, panoorin nyo ito para sa kadagdagan nating kaalaman mga ka-farmers. Unang hakbang mga ka-farmers, bago kami nagtambak sa lupa, ang unang hakbang na ginawa namin ay paggamit ng rotavator. Ginamit ito upang mapino at lumambot ang lupa. Sa ganitong paraan, mas madali at mas maayos na maisasagawa ang pagtambak. Tip para sa mga pantay-pantay na tambak mga farmers. Para mapanatili natin na pantay-pantay at diretso ang pagtambak, mainam na maglagay ng tali mula sa unahan hanggang dulo bilang gabay mga farmers. Nakakatulong din ito para sa hindi tayo malihis ng direksyon at maiwasan ding masira ang palodo ng ating rotavator. Karagdagang gamit mga ka-farmers, alam nyo ba mga ka-farmers na maliban sa pagtambak, pwede rin natin gamitin ang Kubota L5018 sa pagpantay-pantay at pagdevelop ng ating lupa sa mga lugar na medyo burol o bundok. Hindi ito madali at hindi rin minamadali. Pero posible itong matapos sa loob ng ilang araw o buwan, depende sa kondisyon ng lupa o klase ng lupa nyo. Para sa pagtatanim, ginagamit din namin ang prosesong ito bilang paghahanda para sa transplanting at direct seeding. Yan ang mga karagdagang gamit ng ating Kubota L5018 guys. Kung hindi na sa atin hindi nakakalam, ang direct seeding ay direktang pagtatanim ng buto sa lupa. Habang ang dry seeding naman guys ay ginagamit sa pamamagitan ng paglalagay muna ng binhi bago ito i-cultivate o rotavatorin. Iba-iba man ang proseso pero pare-pareho itong epektibo kapag tama ang pagkakagawa o proseso. Yan lang mga ka-farmers, sana may matutunan tayo sa ating vlog ngayon. Kung may mga katanungan kayo guys o gusto nyong i-share na karanasan gamit ang Kubota, i-comment nyo lang sa baba at huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa ibang kamakabuluhang farming content. Thank you guys!